Okay. So napaka-importante itong voters education para malaman po natin kung ano ba yung ating gagawin. Kasi itong election po, sa election ay lahat po tayo entitled to one vote, di po ba? Ito lang po yung araw na lahat tayo ay magkapantay-pantay. Every registered voter is entitled to one vote. Kung ano man yung estado mo sa lipunan, kung ikaw ay presidente, ikaw ay senador, or mayor, or governor, or commander, pare-pareho lang tayo, we are entitled to one vote. So, very important, September 14. Now, ang tanong ko po sa inyong lahat dito, mga kasama, kayo po ba ay registered voter? Yes! 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 Yung doon sa likod, registered voter ba kayo? Yes! Okay. So, kanina ay sinabi ng speak ng ating MC na we already have 3,095 attendees. So, baka nadagdagan na kasi kanina pa yon. At I know na meron pang iba na coming dahil medyo na-delay tayo sa ulan at baha. Pero with all of you here, I would like to welcome and congratulate and thank all of you for your presence this morning. Rain or shine, or kahit may baha pa, pero nagdadaanan din natin, andito tayong lahat para sa Voters Education Assembly ng United Bangsamoro Justice Party. Now, ito pong Maguindanao del Norte, meron po siyang 419,518 voters. Marami po kayong botante dito. Almost 500,000. No? And then, dito po sa 419 voters, divided po kayo into 856 clustered precinct. So, kada botante, tayo po ay nakarehistro sa isang clustered precinct. Alam na ba ninyo kung saan kayo nakarehistro? Yes! Alam ninyo kung saan kayo na voting center o yung eskwelahan? Okay. Yung hindi pa nakakaalam, you have 2 months pa para maghanda. Hanapin ninyo yung inyong mga clustered precinct. Meron na kami, Prof. Adam, meron na tayong listahan ng list of voters for 2026. Bigyan namin kayo para yung mga kandidato natin, mga chief executive officer from the province to municipality up to barangay level, ay meron kayong kopya ng ating mga list of voters. Okay? Now, kayo, mga botante, kailangan talaga natin malaman na kung saan kayo naka-register para po hindi tayo ma-perwisyo or mahirapan during election day. Okay? Now, gusto ko lang, before I continue, gusto ko lang, meron akong magandang balita sa inyo. No? Medyo mainit-init pa ito na balita kasi kahapon pa lang lumabas. No? I'm referring to resolution number 11248 of the Commission on Election in Bank promulgated July 8, 2026. So ito pong resolution nila ay formally nag-recognize and accredit the United Bangsamoro Justice Party as a dominant majority political party in the coming election. Palakpakan natin ang MJP. So, maganda ito, no? Kasi out of the 11 political parties na petition for accreditation ay ang United Bangsamoro Justice Party po sa lahat doon ay number 1 po tayo. Nakakuha tayo ng total of 93.14 points. So, with that, tayo ang pinakamaraming
kandidato, sa mga party representatives, sa distrito, tayo din ang pinakamarami, at sa sektoral, kumpleto tayo. So, doon tayo nakakuha ng malaking points doon sa number of candidates natin. And then, we also have a corresponding points doon sa number of municipal chapters natin na nakuha. And then, yung women representation, meron din tayo. So, ang nanguna po ay ang United Bangsamoro Justice Party as dominant majority political party, followed by the Bangsamoro Federalist Party as a dominant minority party sila. Meron silang 88.25 points. And then, pangatlo yung Bangsamoro Party na may 81.94 points. Ano po ang kahalagahan or ano po yung privilege? Ano bang makuha natin? Ano bang meron kung tayo ay dominant political party? Sige. So, unang-una ay tayo po ay magkakaroon ng kopya. Magkakaroon tayo, we are entitled to a copy of the electronic transmission of official results of the voting sa clustered precinct. Okay? So, napakahalaga po niyan. Kasi hindi na tayo sa araw ng eleksyon, meron kayong 200 plus na voting center, no? Dito, meron kayong 856 clustered precinct. Kung hindi tayo entitled sa electronic transmission, isa-isa, tawagan mo yan. Yung watcher mo, ilan ang boto natin dyan? Ilan na ba ang boto natin? So, isa-isahin mo yan, itali mo para mag-quick count. Ito ngayon, we will be entitled, pag-transmit na, pag matapos na ang bilangan sa clustered precinct, ay i-transmit na yan doon sa COMELEC at sa Board of Canvassers at doon sa UBJP server as dominant majority party. So very, very important yan. Pangalawa, we will have priority doon sa mga watchers. Kasi minsan, pag marami ng tao doon sa loob ng electoral ng presinto, sasabihin ng electoral board, wag na kayong, lumabas na lang kayo. Kasi mainit na dito, masikip na masyado, pwede na kayong lumabas, kami na lang bahala dito. Pwede nilang gawin yon, but for the dominant majority party, we are entitled to a seat and space doon mismo sa precinct. So, hindi nila tayo pwedeng ipalabas na lang dahil marami silang rason. Okay? Pangatlo ay we will also be entitled to representation, ex officio membership in the Board of Canvassers. So, dito pa lang sa inyo, every municipality meron yung Board of Canvassers, di ba? And then sa province, meron namang Board of Canvassers. We can assign a UBJP officer who will sit in the Board of Canvassers. So, napakalaking bagay po yon. Kasi you will be privy, malalaman natin kung ano yung mga proseso, ano yung mga usapan, at ano yung mga ginagawa na sa level ng canvassing. So, with that, we can already prepare for the election day at including yung mga poll watchers natin, kailangan na nating mag-prepare kasi 856 clustered precinct, meron yan dapat na mga at least 2 watchers per precinct. So ngayon pa lang, dapat ma-identify na natin sila, malista na natin sila para mabigyan din sila ng corresponding ID at magagawa din tayo ng mga appointments for our watchers. Okay. Now, for our voters' education, I would like to leave you 5 key messages. No, ito yung parang pinaka-importante na tingin ko kailangan nating maintindihan bilang mga members ng UBJP. Unang-una ay alam naman natin itong naratibo natin na itong election, ng coming election, is not an ordinary election. This is not the usual election that we had been doing every 3 years.
voters. Hindi dito ang kandidato ang mga mayor or senador or mga congressman or governor. Ang kandidato po dito ay yung mga members of parliament. So for the first time, ay ihahalal po ng Bangsamoro people ang mga members of parliament for the regular Bangsamoro government.